Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat na aabutin ng aking munting vlog o talakayan. Naway gagabayan po tayo ng makapangyarihang Diyos dito sa ating gawain. Muli, ngayong araw ay magbabahagi ako ng panibagong kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa aking sariling pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol sa mga salita ng Diyos. Of course, ayon sa Biblia. Yan. At noong nakaraan ay naisagawa kong talakayin ang isang paksang pangilalim o subtopic na nakasintro sa usapin na kailangan bang pumunta sa simbahan o kapilya kung sasamba tayo sa makapangyarihang Diyos. Ito ay bilang bahagi ng ating pangunahing paksa, yung chapter na tinatalakay natin na ang Biblia at pananampalataya gabay sa buhay Kristiyano. Ayan, sa amin, sa wikang Ilocano, ti Biblia kin pamati, turay itinaindaklan abiyag Kristiyano. So, bago ako magpatuloy, I just want to recall, uulitin ko para sa kaalaman ng hindi nakarinig doon sa latest nating vlog, pero pwede nyo naman panoorin, uploaded naman sa ating YT at FB, na yung paksa kasi natin nung nakaraan is yung kailangan bang pumunta sa simbahan o kapilya kung tayo ay sasamba sa Diyos. Yun ang paksa natin. May mga ilang verses tayong ginamit dito na batayan na patunayan ang ating paksa. Yan. Ibabahagi ko ngayon para kung gusto nyong saliksikin, you can do it at your own. Pero yung nakaraan nating topic, ang buod, di ba, yung summary ng nakaraan nating talakayan is ang pagsamba sa makapangyarihang Diyos ay hindi nakatali sa simbahan, kapilya o anumang gusali, sapagkat ang Diyos ay espiritu at nasa atin saan man tayo naroroon. Ayan, hindi nakikita ang makapangyarihang Diyos, kaya nga espiritu siya, pero lagi siya sa atin, provided na siyempre tatawagin natin siya. Kung hindi naman natin siya tinatawag o sinasamba, sigurado yan, hindi yan sasama, hindi tayo gagabayan, pero nasabi natin doon na siyempre ang pagsamba ay dapat nasa puso natin, di ba, nasa isip, nasa gawa, nandun yung katapatan natin, di ba, na naaayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. So ito yung 5 teksto sa Biblia na ginamit natin, yung Juan chapter 4 verse 21 to 24, yung Gawa chapter 7 verses 48 to 49, yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19, yung Mateo chapter 18 verse 20, at saka yung Roma chapter 12 verse 1. Yan yung pinagkuhanan natin ng batayan. And this time, ang ibabahagi ko naman at bibigyan ng kunting discussion o talakayan na abot sa aking kaalaman ay ang mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitipon ng mga pananampalataya. Yan. Noong nakaraan, nabanggit natin na isa doon sa naging tinalakay natin, di ba? Sa paksang kailan bang pumunta, na kailangan bang pumunta? Yes, pumunta sa simbahan o kapilya kung sumamba sa Diyos, di ba? Na sabi na nga natin doon na kahit hindi na, pero kapag tayo ay nagtitipon, di ba? Yun yung samantalahin natin upang tayo ay sasamba sa Kanya, Ito 'yon, 'di ba? Na ito ngayon yung ating tatalakayin at bibigyan, 'di ba, ng mga paliwanag
di ba? Sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mga batayan para mapatunayan natin na yung mga sinasabi natin dito, ibinabahagi natin ay naaayon sa Biblia at talagang sinabi ng makapangyarihang Diyos. Ayan, so mga talata sa Biblia tungkol sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Meron tayong 6 dito na teksto sa Biblia na nakuha, no? Siguro mayroon pang dagdag pero ito lang kasi yung ating nasaliksik, no? Kung mayroon pa kayong alam, of course idadagdag nyo na dito. So, ang unang teksto na naging batayan natin is yung Hebreo chapter 10 verses 24 to 25. Basahin ko. At pag-isipan natin kung paano natin mahihikayat ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ayan. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang araw ng Panginoon. Ayan. So, nalalapit na ang pagdating ng ating makapangyarihang Diyos. So, meaning, napakahalaga ang pagpupulong. No, kapag tayo ay Christian, itinuturing natin yung sarili nating Christian, di ba? Napakahalaga ang ating pagtitipon, no, purposely, di ba? To make stronger, di ba? Palalakasin, di ba? Ang loob ng isa't isa, ng bawat isa, di ba? At of course, yung ating faith sa makapangyarihang Diyos, di ba? Sa pamamagitan ng pagtitipon, mapapalakas natin ang ating pagsamba at pananampalataya sa ating dakilang Diyos. No, so yun yung ibig sabihin ng Hebreo chapter 10 verses 24 to 25. Dito naman tayo sa pangalawa, Mateo chapter 18 verse 20. Parang nabanggit din natin ito doon sa nauna nating talakayan. Sapagkat saan mang may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Ayun. So, malinaw naman ang sinabi ng Panginoon na kahit maliit na grupo, 2 o 3, basta't nagtitipon in Jesus' name, sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, di ba, ay sasamahan niya sila. Yan. So, kung tayo ay nagtitipon, sasamahan tayo, di ba? Hindi na, there's no need to assemble, di ba, in a large group. Hindi na mahalaga yun, malaki man yan o maliit, di ba? For as long as tayo ay tunay na sumasamba sa ating makapangyarihang Diyos, nandun siya, pakikinggan tayo, sasamahan tayo. Malinaw naman, no? This is a self-explanatory sa mga nakapag-aral. Yan. Dito naman tayo sa pangatlo na batayan. No, Gawa chapter 2 verses 42, 46 and 47. Basahin ko. Lagi silang nagtitipon upang matuto ng aral, di ba, ng mga apostol at pagsasama-sama bilang magkakapatid at paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagbabahagi ng pagkain ng may kagalakan at pagiging bukas palad. At araw-araw ay nadaragdagan ng Panginoon ang kanilang bilang. So, yun din yung advantage kasi ng pagtitipon. Di ba? Nagsimula sa 3, di ba? 5, di ba? As you go on with your makalangit na activity, heavenly activity, di ba? Dumadami kayo. No? Sapagkat, siyempre, nakakainganyo din kayo. Mahirap naman sa una, laging mahirap, di ba? Pag first time, laging mahirap, di ba? May kasabihan na ganoon. Pero, pag nandyan na, ay natural yan na dadami ng dadami. Di ba? Sa normal yun, no, na kahit anong iglesia o kahit anong organisasyon, di ba? Kapag nagtitipon-tipon, di ba? Ang bawat membro, no, ito nga yung mga mananampalataya ay siyempre lalago yan at lalago kasi ginagabayan yan, di ba? Ng makapangyarihang Diyos. Provided na yung pagtitipon natin is, di ba, nagsasama-sama tayong nanalangin, na nag-aaral ng salita ng Diyos, pumupuri, sumasamba sa Kanya, sigurado yan na palalaguin ang ating
samahan, dadami tayo, no? Pero but again, ang pagtitipon, dalawa, tatlo, hindi requirement kasi yung gaano karami, di ba? For as long as na greater than one, di ba? More than one, pagtitipon na yon. At yun na nga, dapat samantalahin, no? Kapag tayo ay isang Kristiyano, kapag nandun na tayo na nagtitipon, samantalahin na natin, di ba? Mag-usap-usap, di ba? Tungkol sa mga salita ng Diyos. Ayan. Dito naman sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, ano ngayon ang dapat gawin, mga kapatid? Kapag kayo'y nagtitipon, ang bawat isa ay may awit, may ituturong aral, may pahayag mula sa Diyos, may minsay sa ibang wika o may pagpapaliwanag. Gawin ninyong lahat ito para sa ikatitibay ng iglesia. Yan, ito yung iglesia ng Diyos na sinasabi. Okay, so nakita naman natin, di ba? There are so many ways, di ba, of heavenly activities pag nandun na tayo na nagtitipon, di ba? May by means of, di ba, yung pag-aawit ng mga papuri, awit na papuri sa Diyos, di ba? Pagtuturo, pangangaral, mga balitaktakan, di ba? Di ba? Pagsasaliksik, di ba? At mga iba't ibang uri, di ba, ng pagpapaliwanag o pagpapalaganap sa mga salita ng Diyos. Yan. Yun, yung pagsamba, ito yung sinabi sa 1 Corinthians, no? Napakahalaga yun, no? Kaya dito, ang bawat isa ay may bahaging gagampanan, di ba, sa pagtitipon. Ang maganda dito kasi nagtutulong-tulong ang bawat isa, di ba, sa pagpapatibay ng pananampalataya. Mas maganda kasi yun yung marami. Kasi pag darating, kasi alam naman natin, of course, no, in our daily living, there are so many challenges. There are so many downfall. Di ba? Maraming tukso, di ba? Maraming challenges. At minsan tayo ay nalulugmok yung ating paniniwala, yung faith natin sa ating makapangyarihang Diyos, medyo nadadown, di ba? Yung contact natin, medyo nalulos contact tayo, di ba? Bumababa ang ating pananampalataya, and that is the rule ng ating mga kasamahan, di ba? Kung marami tayo, siyempre may magpapatibay sa ating paniniwala, may magsasabi, brother, kapatid, ganito, di ba? Kaya mas maganda, mas matibay ang pananampalataya ng mas marami. Ayan, kasi nagtutulong-tulong ang bawat isa. Okay, dito tayo sa last na teksto na nasaliksik natin at ginawang batayan, yung Salmo 133 verse 1. Yan, kay buti at kay saya kapag ang magkakapatid ay nagkakaisang mabuhay. So, meaning, ang ibig sabihin nito, nagkakaisang mabuhay, of course, nandun yung pagtitipon-tipon. Di ba? Ang pagkakaisa at pagsasama ng mga anak ng Diyos ay isang kagalakan sa kanyang paningin. So malinaw naman, di ba? Again, no, I am not saying na hindi na tayo pwedeng magsamba, di ba? Makipag-communicate, no, sa ating makapangyarihang Diyos. Kapag wala tayong kasama, no, we can do it at our own. Di ba? Nandun naman doon sa nauna nating natalakay, di ba? At all times, anytime we want, di ba? Pwede tayong tumawag sa makapangyarihang Diyos. Pero, di ba? Hindi rin yun ibig sabihin na tayo na lang, di ba? Direct to God, no? Mas kailangan din natin na meron pa tayong mga kasamahan. At least meron tayong nahihikayat, di ba? Meron tayong kasama na ilalapit sa ating makapangyarihang Diyos. At yung pananampalatayang natin ay siyempre mas matibay, no? Kapag tayo ay mas marami na sumasamba sa Panginoon, sigurado yun na mas natutuwa siya sa atin, di ba? So, yun yung mga nagiging batayan natin. No, basta sa Biblia, ipinapakita niya, di ba? Ayon dito sa ating naibahagi, ipinapakita niya na mahalaga ang pagtitipon, di ba? Kapag tayo ay mananampalataya, of course, para mapalakas, di ba? Mapalakas
ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtutulungan, di ba? During worship, di ba, kapag tayo nananalangin, di ba? At saka yung kapag tayo ay nag-aaral, di ba, mas matibay yun, di ba? The presence of God ay mas malapit no kapag tayo ay mas marami nagtitipon-tipon, sapagkat mas marami tayong tumatawag at sumasamba sa Kanya. So, batay pa rin dito sa ating tinalakay, gusto kong ipabatid sa lahat ng ating mga viewers, mga kapatid, na huwag nating pabayaan ang pakikipag-ugnayan sa kapwa kapag tayo, di ba, ay mananampalataya, sapagkat kasama ito doon sa disenyo ng ating makapangyarihang Diyos, di ba? Mas marami, mas maganda para lalo tayong dumami ng dumami ng dumami ng dumami. Yan, mas maganda yon kaysa naman yung tayo na mag-isa lang. And hopefully, dito pa rin sa ating ibinahagi ng mga salita ng Diyos, meron kayong natutunan. No? Again and again, ito ay basic. These are fundamentals. Diba? Kung tutuusin, kailan pa bang malaman yan? Hindi. Diba? Huwag nating isipin na alam ko na yan, ganito. No. Diba? Kailangan itong malaman natin para mas matibay ang ating pundasyon. Diba? Huwag tayong pumunta doon sa mga advanced learning. Diba? Advanced heavenly learning. Diba? Makalangit na aral, mga salita ng Diyos. Diba? Doon tayo muna sa mga pangunahing aral, sapagkat ito ay napaka-importante. Kailangan natin yon para mapatibay ang pundasyon ng ating pananampalataya at pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos. Hanggang sa muli, isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat.